Ito mga balitang dapat nyo malaman sa ating Top Hirit. Patuloy pa rin po stand-up sa pagitan ng Philippine Navy at dalawang Chinese surveillance vessel sa may Panatag Island o Scarborough Shoal. Base sa report ng Philippine Navy, 8 Chinese fishing vessels daw ang namataan. May 124 nautical miles ang layo mula sa Zambales at sakop ng Pilipinas yan. Kaya agad nagtungo roon ang BRP Gregorio del Pilar para inspeksyonin ang mga barko ng mga Chino. Doon na po nabisto na may kargang corals, giant clam at mga pating ang barko. Pero 2 oras matapos ang inspeksyon, may 2 Chinese maritime surveillance vessels na ang dumating at halos pumagitna sa barko ng Navy at mga fishing vessel. Pinatawag ng Department of Foreign Affairs ang ambassador ng China sa Pilipinas sa bayhain ng diplomatic protest. Pero paliwanag ng Chinese Embassy, tumigil lamang daw ang fishing vessel sa Panatag Island o tinatawag na Huangyan Island dahil sa masamang panahon. Reklamo nila nakaranas umano ng pangaral sa mga mangingisdang Chino mula sa mga sundalong Pinoy. Sa Beijing, pinatawag din ng kinatawan ng Philippine Embassy doon sa bayhain din ng diplomatic protest laban naman sa Pilipinas. Ang Malacanang nais namang idaan sa diplomatic na paraan ng pagresolba sa stand-up. So ngayon, titigan talaga sila doon, no? Walang kukurap. Walang kukurap, ganyan. Pero maliwanag ho na, napasobra pa pala ako, 180, sa report pala, 120. Di mas malapit pa sa may Zambales yun. Pero dito, maliwanag na may mga paglabag ang pamahalaan ng China sa International Court na magdedesisyon. Maliwanag din na sa kanila pala inaalaw din ang paghuli ng corals. Di ba? Kunyari, nasa sakop nila. So walang pananagutan yung mga mangisdang yan. Pati-pating. Hindi nila alam. Kinakain nga nila, diba? Shark fin. So that's legal for them. Pero kung dito galing sa atin, which is bawal, environmental laws, I guess. But they can always deny and say that they didn't get it from here para wala sila. Tsaka yung harassment, depende sa sumbong siguro ng mangisda. Siyempre, yung susumbong nila para justify. Pero dapat may mga litrato din sila. Kasi tayo meron na di ba? Pero alam nyo, nung nagkaroon tayong pagkakataon makapunta dyan sa lugar ng Spratlys, ano yan, araw-araw, Vietnamese na mangisda. Andun hindi nga natin nuhuli dahil parang wala naman maliliit na ano lang naman. Yung China lang talaga matitin dahil may mga ano daw sila doon, parang tawag nila fishing haven. Pero may mga parabolic disc, may mga, nung nalapit nga kami, dalawa na namang malalaking nakalagay Bureau of Fisheries, pero parang warship na sinasabi ni Jal Tanyega. Ang nandun, kaya atras din kami. Nagkaroon din ng konting tension nung araw observance kami noon trip daw, ganyan, di ba? Para makita yung lugar. Pero anong sanctions ba natin ibigay sa kanila? Nasaan na yung mga fisherman na nandoon sa mga boat that Andun pa rin. Actually, yung mga sundalo natin nandun nakakit sa kanilang mga sasakyang pandagat. Kaya nga may mga pictures tayo. Kaya lang, puwersa ng militar nila, laban sa puwersa din ng militar. Hindi namin kaya. Mahirap pa gano'n na yung pag-resolve niya kasi may diplomatic protest tayo, meron din sila, di ba? So, ano mangyari doon sila sa boat na Kaya na sila. Kasi impasse na tayo ngayon wala na. Kaya ang maganda nun, Norma, kung nasa territory natin, huhulihin natin yun. At i-deport yan. Huwag lang sa Taiwan, kagaya nung nangyari nung una. May nahuli din tayo sa Taiwan deport, so nagalit din ang China. Diba? Alright, samantala, anumang oras mula ngayon hanggang Lunes, inaasang ilulunsad na po ng North Korea ang kanilang rocket na magdadala raw ng kanilang weather satellite sa kalawakan. Sa kabila ng pagkondena ng maraming bansa, makikita ng ilang indikasyong tuloy na ang rocket launch. Patunay raw rito ang bagong satellite image kung saan makikitang ipinoposisyon na malapit sa launch pad ang service vehicles at shipping tanks ng North Korea. Ang rocket launch, personal daw na binabantayan ng kanilang leader na si Kim Jong-un. Pero ang ilang bansa malapit sa North Korea, pinaghahandaan na rin po ang mga posibleng epekto ng rocket launch. Sa Okinawa, Japan, nagsasagawa na ng drills para sa kanilang public broadcasting warning system. May mga inihanda na ring anti-ballistic missile launchers para asintahin ang anumang rocket na lalapit sa bahagi ng isla. Patuloy rin po ang koordinasyon ng mga bansang Amerika, Japan at South Korea kaugnay nito.
At dito naman po sa Pilipinas, mahigpit nang mamomonitor ang NDRRMC o ng NDRRMC mula alas 6 pa lang ng umaga hanggang alas 11 ng umaga simula ngayong araw. Sa kalkulasyon nila, tatagal daw ng 3 hanggang 5 minuto ang launch at doon daw hihiwalay ang unang booster na halos kalahati na ang kabuuan ng rocket, Unha 3. Isang oras daw matapos ito ay babagsak ito sa karagatan malapit sa South Korea habang ang ikalawang booster naman hihiwalay din sa rocket. 3 hanggang 4 na minuto pagkatapos ng pagkalas ng unang booster. Makararating daw ito sa Philippine Sea sa pagitan ng 3 hanggang 4 na oras. Pero ayon sa Philippine Astronomical Society, may posibilidad din daw na hindi mahati sa maliliit na piraso ang debris. Gayunman, hindi rin daw tiyak kung gaano kalaking debris ang babagsak. Naka-alerto na rin ang ilang probinsya na posibleng bagsakan ng mga debris ng North Korea rocket launch. Nakadeploy na ang Quick Response and Recovery Team sa Region 5 na inaatasang mag-recover ng mga debris kung sakaling may bumagsak sa Kabikulan. Pangamba kasi ng NDRRMC, posible raw na mag-overshoot o lumihis ang rocket ng North Korea. Maging ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit, handa na rin sa kanilang chemical, biological, radiological at nuclear suit. Hindi na rin muna papayagan ang paglalayag sa Kabikulan simula ngayong araw hanggang sa Lunes. Sa Baler, Aurora naman, bantay sarado na rin ang entry at exit point ng mga mangingisdang papalaot sa Pacific Ocean. Nangako naman ang mga residente na susunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan paugnay sa rocket launch. Samantala, sa Santa Ana, Cagayan, pinayuhan na rin ng NDRRMC ang mga residente na iwasan munang lumabas ng bahay mula Abril 12 hanggang Abril 16. Nakiusap na rin ang Philippine Coast Guard na sundin ng mga mangingisda ang no fishing zone policy simula ngayong araw. Hindi sila papasok. Hindi sila hindi sila lalabas, gano'n? Papayagan yata yung dito lang malapit sa Pangpang. Pero yung malayo na parang ayaw. Para lang may mahuli, may makain, may maibenta, gano'n. Diba? Kasi Pero kabuhayan tagal na. niyan eh. Pero kung hanggang kailan, Dapat parang nagsastop ka na. Pero maganda yung explanation kahapon ni Director Ramos, parang ballpen lang yun. Tapos yung takip, Takip. malalaglag. Isa-isa. Pero sabi niya, to whom it may concern, di ba? Yung paglaglag nun. So talagang Gano'n ka lang ang lahat ballpen, mag-ingat. gano'n. Gano'n kalaki? Yung mga Pero ganyan. depende, tatlong Kilometro. senaryo daw yan. Kung buong buo, laki daw ng kotse yan. Kung magkakawatak-watak yan, peraso. telebisyon, o kung Refrigerator. masusunog talaga sa friction ng atmosphere, abo. Bato-bato sa langit. Sana yung pangatlo na lang. Tamaan, magagalit. Sana yung pangatlo yung pwede. Abo. Yung abo na lang. Sa mga mangisda naman natin, mabibigyan din naman ng relief goods kung medyo talagang matitigil yung kabuhayan talaga nila. Nakahanda rin naman. Bibigyan sila ng delata. Isda o sardinas. Isda pa rin. Sa ibang balita, not guilty. Yan po inihaing plea ni na dating Pangulong Gloria Arroyo, Atty. Mike Arroyo at dating Comelec Chairman Benjamin Abalos sa kasong grapuya na may kaugnayan sa NBN-CTE deal. Kahit may inindang sakit na shingles, nakikiting dumating sa Sandigan Bayan ng dating Pangulo. Daron din si dating First Gentleman Mike Arroyo, dating Comelec Chairman Benjamin Abalos. Hindi naman nakadalo ang isa pang akusadong si dating DOTC Secretary Leandro Mendoza dahil nagka-mild stroke siya kamakailan. Tinakda ang arraignment ni Mendoza sa May 14. Sa June 4 naman, dahil ganapin ang pre-trial conference sa kaso. Maasa naman ang palasyo na magiging patas ang Sandigan Bayan sa pagdinig sa mga kaso ng dating Pangulo. Kabatala, kahit naka-hospital arrest, abala pa rin daw si Ginong Arroyo sa pagsunod ng kanyang memoirs. Yan. Right now, I'm writing about the social bias. I'm writing about the housing, how we kept the price of gasoline from going too high in spite of the fact that the world prices were higher than now. We expect the Sandigan Bayan to be fair, so we are asking the people to continue to monitor the case. Shingles. 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 Ang sakit-sakit yan ha. Gusto sa mga nagkaroon ng ganyan. Ano yung shingles? Ano? Sobrang bulutong? parang ganun. Para siyang virus. buluto. Parang contagious din Nakakawa siya. siya pero chicken pox ang bulutong nagmamanifest sa'yo, di ba? Buti tinuloy yung kanyang kasi baka makahawa din siya dun. Hindi naman daw kasi airborne yung parang kailangan direct droplets. Pero daw para sa mga, let's say, minors o wala pang vaccination, Madali immunization, siyang dapat hawaan. hindi exposed. Tapos sa pagkakaalam ko rin kasi nagkaroon na rin yung isang kakilala ko niyan,
kalahati lang talaga ng katawan mo nagkakaroon yan. Kunyari kung kalahati ng mukha, as in, ito lang, hindi siya, pwede dito. Kung ito lang talaga. Eh, sa tingin mo kay Gloria, anong bahagi ng katawan? Hindi, may pinakita naman. Parang Yung leg, simula bewang ka ba? Ganun ka lahat. Kaya parang surprise ako. Alam ka naman mukha, hindi naman maga. Yan. Nakakatawa ka siya. Shingles. Yun yung parang Pero alam mo, siyang parang sticker na nilalagay. Para may sticker, parang tape. Para yung So, siya yung shingles sa leg niya, sa left leg niya. kasi para daw, kinakain yung laman mo niyan sa sobrang sakit. Hindi ka na actually makatayo, bagsak Ay, okay na siya, nakangiti na. Pero ito nakakatawa, kaya Baka pagaling na. Matibay siya. At sa ibang balita, magkahalulungkot at saya ang nararamdaman ngayon ng 8 Pinoy seafarers na nailigtas mula sa hinijack na barko sa southwestern coast ng India. Bagamat nakabalik na sa Pilipinas matapos ang halos 1 linggong pagkakabihag ng Somali pirates, nalulungkot daw sila dahil 2 sa kanilang mga kasamahan ang nasawi sa rescue operation. Ang misis ng Pilipinong namatay matapos tamaan ng bala sa ulo sa palitan ng putok ng Iranian Navy at mga pirata. Hindi pa rin daw makapaniwala sa sinapit ng kanyang asawang si Ziron Monzon. Labis silang hinagpis ng ama ng isa pang